Malapit na naman ang panahon ng mga manloloko at magpapaloko. Maghahalal na naman tayo ng mga inutil at walang pakialam. Sa dami ng mga senador at congressman na mambabatas ay wala man lang makapag-isip ng batas kung saan ay magawang maging organisado ang bawat lungsod, maging malinis, at disiplinado ang mga tao sa tamang pagtatapon ng basura. Tignan nyo sa ibang bansa. Gaya ng Japan, China at mauunlad na bansa. Hindi naman kailangan maging maunlad para mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Isa sa mga rason kung bakit mas maraming turista sa ibang bansa bukod sa ganda ng lugar nila ay dahil sa malinis, maayos, at organisadong kapaligiran nila. Bakit dito hindi nila magawa? Bakit sa mga piling lugar lang? Pansinin nyo, ang mga kalsada at kalye dito sa atin, lalo na ang mga drainage at ilog kung saan napakaraming basura at napakabahong mga kanal. Bakit hindi nila magawang gumawa ng batas upang mapasunod ang mga tao na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura? Basic problem lang yan kung tutuusin. Bakit hindi nila magawa? Pero ang dami nilang panahon sa mga hearing na wala naman pakinabang sa pag-unlad ng ating bansa. Magagaling lang sila sa salita at debate. Mas mahirap pa ang trabaho ng minimum earner na 8 oras o mahigit ang mga trabaho. Pero sila ang lalaki ng sahod, pero yung serbisyo pang minimum lang ang talent. Magagaling lang sila magsalita at mag-English. Yung isa pa nga sa kanila, ay ang galing magsalita na parang tumutula. Pero wala din naman nagagawa. Sayang lang talaga ang pinapasahod sa kanila. Hindi pa sila makontento sa laki ng mga sinasahod nila. At magnanakaw pa, o di ba sobrang titigas ng mukha? Mabalik tayo sa topic. Ang mga bansa gaya ng Japan at China ay parang nabubuhay na sa advance na panahon. Dahil sa sobrang organisado, malinis, at disiplinado nila. Samantalang ang Pilipinas ay parang nabubuhay pa rin sa panahon ng dekada 70. Bakit hindi nila magawa dito? Yan ay dahil sa mga namumuno sa atin. Mula noon hanggang ngayon. Di naman tayo mga mangmang. Sadya lang talagang magugulang sila, na walang ginawa kundi magpayaman at tumakbo para lang sa posisyon. At ang titigas pa ng mukha na tumakbo ng paulit-ulit. Bagong Pilipinas daw. Puro luma. Puro mga tested incompetent. At traditional politician o trapo. Literal na talagang mga trapo. Dahil ang serbisyo nila ay basura. Anong bagong Pilipinas doon? Ito ang lagi niyong tatandaan. Na hindi nila prioridad ang public service. Kundi ang pera, posisyon, at koneksyon sa gobyerno. Hinding-hindi uunlad ang Pilipinas hanggat ang mga dynasty, trapo, at mga artistang ginagawang retirement plan at racket ang public service. At lalo na ang mga negosyanteng gaya ng mga Villar. Ginagawa lang tayong tanga lahat ng mga hinayupak na yan.